Kinaumagahan, nagising ako sa paghimas ni Sebastian sa bewang ko habang nakahiga ako, nakatalikod sa kanya. Naramdaman kong hinalikan niya ako sa balikat ng ilang beses. Kung magtatrabaho ka ngayon, it's time to wake up. 1 oras na tayong late, narinig kong sabi niya. 1 oras. Bahagya akong lumingon para tignan siya. Talaga? Oo. Okay, napabuntong hininga ako. Gamitin ko muna ang banyo, samantala subukan mong gumising. Hinalikan niya ako sa pisngi bago siya gumulong sa kama. Pinagmasdan ko ang kanyang kalamnan sa likod, habang naglalakad siya papunta sa banyo. Nung nawala siya, I grabbed my phone and sent Neri a message, that I would be late today. Tiningnan ko ang ilang messages bago ako tumayo, at inayos ang kama. Lumabas ng banyo si Sebastian na nakatapis lang ng tuwalya sa bewang, at pumunta sa closet para maghanda. Pumunta ako sa banyo. Naglakad ako papunta sa kwarto. I'll drop you at the office, sabi ni Sebastian sa akin. Are you sure? I can go with Alfred, late ka na sa trabaho. Sinabi ko. I'll drop you, giit niya. Fine. Kinuha ko ang bag ko at ang phone ko bago kami bumaba. Nasa tabi ng mesa si Hana, nakatingin sa pagkain habang naglilinis ng kusina si Thalia. Nakita niya kami, at naghugas ng kamay bago pumunta sa dining table. Umupo na kami, at mabilis niyang inihain ang pagkain namin, dahil alam niyang late na kami. Nasa likod si Alfred, tatawagan ko, sabi ni Thalia sabay abot ng kape namin. No, I'll drop her today, sabi ni Sebastian sa kanya. Sige. Nasaan ang breakfast ko? Tanong ni Hana kay Thalia. Nasa mesa, serve yourself. Kumain na kami ni Sebastian, at siya na ang naunang nakatapos. Hihintayin kita sa labas, sabi niya sa akin, bago humalik sa pisngi ko. Tumayo siya at lumabas. Ininom ko ang kape ko, bago ko sinulyapan si Hana na pinandilatan ako. Iwan mo na ang plato sa mesa dear, maglilinis ako, sabi sa akin ni Thalia. Tumayo ako at kinuha ang bag ko. Mukhang asar at galit pa rin si Hana, at pinagtatalunan ko kung magdadagdag ng panggatong sa apoy o hahayaan na lang. Pathetic bitch, rinig kong sambit niya. Mukhang maganda ang unang pagpipilian. Lumibot ako sa mesa at tumabi sa kanya. Nga pala, salamat sa alak sa dibdib. Medyo nagkaroon kami ng foreplay kagabi. With a smile on my face, I walked out leaving her with her mouth dropped on the floor. Nakakapagod ang araw. Ang lahat ng mga paperwork at meetings ay napakatagal, at hindi ako nakakuha ng maraming oras upang magpahinga. Buti na lang at hindi ako nag-overtime para magtrabaho, at sinundo ako ni Alfred sa usual time ko. Umuwi ako at nakita sina Hana at Tita Divina na nagchichismisan sa main couch, habang may hawak silang isang baso ng alak. Binigyan nila ako ng matalim na tingin, na hindi ko pinansin bago umakyat sa kwarto ko. I took a warm shower at nagsuot ng comfortable pajamas, bago tumalon sa kama. Nakahinga ako ng maluwag ng dumampi ang likod ko sa malambot na mattress. Ipinikit ko ang mga mata ko, at nakatulog ako. Nagising ako nang may malalambing na halik sa pisngi ko. Wakey wakey, dinner time, narinig kong sabi ni Sebastian. Iminulat ko ang mga mata ko, at lumingon para tignan siya. Nakasuot siya ngayon ng puting t-shirt, at gray na sweatpants. Basa ang buhok niya. I'm tired, sabi ko sa kanya. I know and me too. Sinabi ko kay Thalia na dalhin ang pagkain natin dito. Sabi niya, at tumango naman ako. Hinawakan niya ang braso ko at itinaas, bago nilagay sa leeg niya, habang isinandal niya ang katawan niya, at ipinatong ang ulo niya sa dibdib ko, niyakap ako. Ang mga patak ng tubig mula sa kanyang buhok ay bumagsak sa aking leeg, at naramdaman ko ang kanyang bigat na dinudurog ako. Not gonna lie, it didn't bother me. Pinulupot ko ang kabilang braso ko sa kanya. Hindi ka maniniwala sa mangyayari ngayon, narinig kong sabi niya. Ano? Curious kong tanong. Nakatanggap ako ng ilang mga text message mula kay Mommy, na nagsasabi na ang mga ingay na ginawa natin kahapon ng gabi ay medyo walang galang, at ang mga ganoong kilos at gawain ay hindi dapat gawin kapag may mga bisita tayo. Sabi niya na ikinasalubong ko ng kilay. Mga ingay, kilos, gawa, wala tayong ginawa, oh my God. Agad kong naintindihan ang nangyari. Kaninang umaga bago ako umalis para sa trabaho, may sinabi ako kay Hana, at ang beach na ito ay nagtungo sa isa pang beach. Ngayon, wala tayong ginawa kagabi.
We slept like a baby, and we are only couples here, so should I worry about the noises she heard? Naguguluhang tanong ni Sebastian. Tumawa ako, actually parang alam ko na ang nangyari. Mind elaborate. Kaninang umaga, pagkatapos ng almusal ay may sinabi si Hana, at sinabi ko sa kanya at nag-quote ako. Nga pala, salamat sa alak sa dibdib. Medyo nagkaroon kami ng foreplay kagabi. Pangasar lang sa kanya, at mukhang nagchismis siya, paliwanag ko. Tumingala sa akin si Sebastian with a amused expression, medyo nagkaroon tayo ng foreplay kagabi ha. The look on her face was priceless, sabi ko sa kanya. You are petty as fuck. Komento niya na ikinatawa ko. I might be. Hinila niya ang sarili niya sa isang push-up position, at sumandal para halikan ang labi ko. Inilagay ko ang kamay ko sa pisngi niya, habang hinahalikan siya pabalik. Pumunta ang isang kamay niya sa gilid ko, at naramdaman kong itinaas niya ang shirt ko. Inipit niya ito malapit sa leeg ko, nakadisplay ang bra at boobs ko. Bahagya siyang lumayo na may pilyong ngisi sa labi. How about we try those foreplay you talk about? Yumuko siya para halikan ang dibdib ko, pero may narinig kaming kumatok sa pinto. Lumipat siya sa gilid, at mabilis kong ibinaba ang shirt ko. Bumukas ang pinto, at pumasok si Thalia dala ang pagkain namin. Salamat, Thalia. Kinaumagahan, nagpatuloy ang aming pang-araw-araw na gawain. Maagang nagising si Sebastian at pumunta sa mafia mansion niya para sa emergency work. Bandang 6 AM na nang mahina niya akong inaloob para sabihing aalis na siya. Hinalikan niya ako sa noo bago umalis. Sa ngayon ay 9 AM at nasa master bedroom pa rin ako. Ngayon ay hindi ako pumunta sa opisina dahil pinipinturahan ang aking cabin at kailangan ng servicing ng AC. Ang mga lalaki ay nagtatrabaho habang pinangangasiwaan ng isa sa aming mga security guys. Gayun din, si Neri ay working from home din. Sinadya kong maghintay ng isang oras bago bumaba, para mag-almusal kasama si Thalia. Pagdating ko sa dining area, nililinis ni Thalia ang kalat na naiwan ni Tita Divina at Hana. Nasaan sila? Tanong ko kay Thalia pagkaupo ko. Pumunta sila sa pool, sagot niya. Ang tubig ay dapat na malamig sa oras na ito. Alam naman nila na hindi hitong pool ang pool, right? Maingat kong tanong kay Thalia. Napatigil siya sa ginagawa niya, at tumingin sa akin, sana alam nila. Pagkasabi niya noon ay narinig namin ang dalawang sigaw na nagmumula sa labas. Hindi na namin kinailangan pang lumabas at tingnan, dahil pareho silang nagmamadaling pumasok at nakatapis ng tuwalya. Bakit ang lamig? Tanong ni Hana kay Thalia. It's not a heated pool, mariing sagot ni Thalia. At pwede ko bang malaman kung bakit wala kang sinabi bago kami pumunta doon? Gulat na tanong ni Tita Divina. Akala ko alam mo na, sabi ni Thalia. Well, we didn't. Naiye-yellow na kami ngayon, ngumisi si Hana. Pumasok na tayo sa kwarto, sabi ni Tita Divina kay Hana. Naglakad silang dalawa papasok, at nang marinig namin ang pagsara ng pinto ay tahimik kaming dalawa ni Thalia na natawa sa kanilang paghihirap. Umupo na kami at sabay-sabay na nag-breakfast. Pagkatapos ng almusal, umupo ako sa may counter, at kinausap si Thalia habang naghuhugas ng pinggan. So sabihin mo sa akin kung paano ang iyong bakasyon? Excited na tanong ni Thalia. It was nice, we enjoy our stay, sagot ko, bumabalik ang isip ko sa Sandy Beach, sa cabin namin, sa pool at sa mga restaurant nila. Nakikita kong mas close kayo ni Sebastian ngayon, komento ni Thalia. Dahan-dahan akong tumango, we are. Yung time na magkasama kami, na-realize ko na gusto ko siya, sobra. Ngumiti si Thalia, at makikita sa mga mata niya na mutual ang pakiramdam. Natutuwa akong pareho kayong piniling ayusin ang mga bagay-bagay sa halip na magkahiwalay na paraan. Natutuwa din ako, nakikita ko ang kanyang soft spot, ang kanyang caring side, ang kanyang possessive side sa tuwing may ibang lalaki na tumitingin sa akin. At nagpapasalamat ako na nag-open up siya sa akin sa halip na ilagay ang lahat sa loob niya, sincere kong sabi. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya na nahanap ka niya, isa kang mabuting babae Katrina, sa kabila ng kalagayan ng mga magulang mo at kung paano ka pinalaki, maganda ang trabaho ng kapatid mo, at kung ako ang magiging ina mo, magiging proud ako sa'yo. Sinabi niya ang kanyang mga salita, making me sentimental. Ito ang unang pagkakataon na may nagsasabi sa akin ng mga magagandang bagay, at naantig ang puso ko. Tumayo ako, naglakad-lakad sa counter, at ipinulupot ang mga braso ko sa yakap niya. Ipinulupot niya ang isang braso niya sa akin habang ang isa niyang kamay ay basa at may sabon.
Maya-maya pa ay humiwalay na ako. Siya nga pala, sinabi ba sa'yo ni Sebastian na 2 weeks na ang birthday niya? Tanong niya at nagsalubong ang kilay ko. No, he didn't, sagot ko. Well, either nakalimutan niya yung birthday niya, or ayaw niyang ipaalala kahit kanino, pagtatapos ni Thalia. Bakit ayaw niyang ipaalala kahit kanino? Curious kong tanong. Bihira siyang mag-celebrate ng kanyang birthday dahil ayaw niyang mag-cutting ng mga birthday cake. Kaya kadalasan kapag birthday niya, ginagawa ko ang kanyang paboritong pagkain. Naiisip ko na baka pwede tayong mag-home party, tayo lang at ilang malalapit na kaibigan, mungkahi ni Thalia. It sounds good. Sumang-ayon ako, tanungin muna natin siya. Sa wakas ay oras na ng hapunan. Inayos ni Thalia ang mesa at parehong nakaupo sina Hana at Tita Divina, nag-uusap. Nanatili ako sa may counter, habang kumakain ako ng ilang grapes. Narinig kong bumukas ang pintuan sa harapan, ngunit hindi ko na ito pinansin dahil kamakailan lang ay lumabas si Alfred para bumili ng pickles. Ilang segundo pa, naramdaman kong pumulupot ang dalawang braso sa bewang ko, bago ko naramdaman ang labi niya sa pisngi ko. Hey, narinig kong mahinang sabi ni Sebastian na may pagod na tono sa boses. Tinagilid ko ang ulo ko para tignan siya. Hey, how was your day? Nakakapagod, bigyan mo ako. Sabi niya sabay kumpas sa mga grapes. Kumuha ako ng isa, at nilagay sa bibig niya. Ihahanda ko ba ang hapunan mo? Napalingon kami sa gilid namin, at nakita namin si Thalia na nakangiting nakatingin sa amin, habang sina Tita Divina at Hana ay nakatitig sa akin. Yes please. Umupo na kaming dalawa sa table, at kumain na kami ng dinner. Half in, sinabi ni Tita Divina kay Sebastian na uuwi na sila bukas ng umaga. Tango lang ang ibinigay niya sa mga ito, bago tinapos ang pagkain. Naglakad na kaming dalawa pabalik sa kwarto namin. Nag-shower siya, ako naman ay nagpalit ng pajamas. Humiga ako sa kama habang hinihintay siya. Naglakad palapit siya at binigyan ako ng nakakapagod na ngiti. Humiga siya sa gilid ng kama at humarap sa akin. Halos hindi ko maidilat ang aking mga mata, komento niya. Dapat magpahinga ka, sabi ko sa kanya. Gagawin ko, pero ngayon kausapin mo ako. Miss ko na boses mo. Sabi niya, kaya napangiti ako. Ikinwento ko sa kanya ang tungkol sa araw ko, sinabi sa kanya ang tungkol sa pool incident na nangyari kaninang umaga kasama sina Tita Divina at Hana. Ngumisi siya at lumapit sa akin. Inihiga niya ang ulo niya malapit sa balikat ko, habang nakapulupot ang braso niya sa bewang ko. Tsaka bakit hindi mo sinabi sa akin yung birthday mo? Tanong ko. Bumuntong hininga siya, nakalimutan ko. Sinabi sa akin ni Thalia ang lahat, at gusto naming gumawa ng small party para sa iyo. Tayo lang at ang mga kaibigan natin, pwede ba? Maingat kong tanong sa kanya. Fine, pero si Carter lang ang iimbitahan natin, ang brother mo, ang asawa niya at si Arya. Sabi niya, kaya napangiti ako. Sure. Makalipas ang 5 minuto, nakarinig ako ng mahinang hilik, at nang tingnan ko siya ay mahimbing siyang natutulog. At dito na po, nagtatapos ang part 23 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.